pumasok na kayo. Pasok na, pasok Pasok na. na. Pasok na. Anak, ano bang problema? Papa, bakit ganun? Pinagtatanggol ko naman sila Kuya at Diko. Pero ako pa rin ang inaaway nila. Tsaka si Mama, sinusunod ko naman ang sinasabi niya sa akin. Pero sa akin pa rin siya nagagalit. Gertrude, tandaan mo na special children ang mga kuya mo. Mas nakakaintindi ka sa kanila. Kung sinong mas nakakaintindi, yun ang dapat magbigay. Minsan po kasi sumusobra na sila. Tsaka po, ako lang lagi nag-iintindi sa kanila. Ako, kailan kaya nila ako iintindihin? Yung isa mong anak, sinasagot na ako. Si Gertie, paano di sasagot sa'yo? Lagi mo siyang pinapagalitan. Eh, paano naman? Kailangan isipin niya yung kalagayan ng mga kapatid niya. Apektado na ang bata sa mga kapatid niya. Anong gusto mong gawin ko? Ipa-psychiatrist ko si Gertie. Bakit hindi? Baka mali ng paraan ang pagpapalaki natin sa kanya. Based dun sa results na ginawa namin kay Gertie, lumalabas na hindi siya masayang bata. Galit siya sa mundo. Napakarami niyang pent-up emotions. At saka, punong-puno ng angst ang bata. Eh, ba't ho kaya nagkaganon, doktora? Remember that Gertie is still a child. Pero maaga niyo siyang binigyan ng responsibilidad para tingnan at alagaan yung mga kapatid niya. Pag hindi natin ito nagawa ng paraan, maaring maka-affect sa kanyang psychological development. Ano po ang dapat gawin? Maging patas kayo sa inyong mga anak. Kung sino yung nagkamali, parusahan, pagsabihan. Ituro niyo kung ano yung tama. And Gertie needs extra attention from you. You have to exert extra effort to Gertie. Kailangan ipadama niyo sa kanya na mahal niyo siya. Na anak niyo rin siya. Edward! Gerard, may dala kong ice cream. Ano nangyayari dito? Bakit ang gulo ng
Nay! Asa si Jerty? Edward, asa si Jerty, Edward? Edward, asa si Jerty? Lumayas siya. Ha? Lumayas! Sandali, titignan ko sa kwarto niya. Anong lumayas, Edward? Edward, saan ang kapatid mo? Ha? Sabihin mo sa mama, saan ang kapatid mo? Gerardo, andiyan ba? Asan ang kapatid mo, Edward? Sabi mo si mama, asan ang kapatid mo? Wala siya sa kwarto niya, wala din yung ibang damit niya. Tawagan natin yung mga kaklase o yung teacher niya. Teka, kukunin ko lang yung phone book ko. Jerty! Halika nga dito! Naku! Ano ba nangyari sa'yo? Ang sabi na Kuya Edward mo, lumayas ka daw. Naku anak, wag na wag mong gagawin yun, ha? Gusto ko po nga akong lumayas pero hindi ko po magawa. Sorry po. Dahil nag-alala po kayo sa akin, hindi na po mauulit. Sorry din, ha? Kasi lagi kitang napapagalitan. At saka, pasensya na. Hindi namin nabibigay yung atensyon sa'yo katulad ng sa mga kapatid mo. Basta anak, ha? Huwag na huwag mo kaming iiwan ng papa mo, ha? Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Ng mga kuya mo. Hindi man namin na iparamdam sa'yo, pero mahal na mahal ka namin. Pero alam mo, anak, magbabago na yan. Simula ngayon. Sabi ng mama at papa ko, kaming magkakapatid ay parang ice cream. Iba't ibang flavors, pero lahat espesyal. Pero sa tingin ko, mas extra special ang mama at papa ko. At sa tingin ko, hindi madaling hanapin kung anong flavor sila. Di ko. Bukas na lang. Pagod na ako eh. Mag-electric fan ka na lang. Gusto ko, ikaw ang electric fan ko. Lobat na kasi ako eh. Bukas na lang ha. Kuya. Di ko. May sasabihin ako sa inyo. Makinig kayo sa akin. Sorry dati kung nasasaktan ko kayo ha. Di ko naman talaga sinadya yun eh. Minsan kasi madali ako maasar. Sorry din. Sorry. Tutulog na tayo ha. Tulog na rin ako. Sige. Ma, Pa, bakit hindi pa po kayo tulog? Alam mo, anak, ang swerte-swerte namin ng papa mo. Kasi ikaw ang anak namin. Bigay ka sa amin ng Diyos. Dahil sa'yo, nabuo muling pamilya natin. Mas maswerte po kami nila Kuya at Diko. Kasi po, kayo ang naging magulang namin. Kayo ang bigay ng Diyos sa amin.
Hindi. Mas maswerte pa rin talaga kami ng papa nyo. Kasi kayo ang mga anak namin. At hindi tayo magkakaiwa-hiwalay magpakailanman.